Marami po ang pasyenteng may problema sa pagdumi o TB na nag-alala kahit na masipak silang kumain ng gulay ay hindi pa rin bumubuti ang kanilang TB. Ang gulay ay hindi ang sagot sa pagpapabuti ng TB, sabi ko sa kanila sa loob ng 30 minuto talagang mabilis ang reaksyon. Ang pinakamahalagang unang bagay sa paglutas ng TB ay may gusto akong ibahagi sa inyo. Ang mataong may TB ay madalas na kumakain ng mapakain na lalong nagpapalala sa TB. Isa sa maiyon ay ang gulay. Karaniwan iniisip nila na dahil kulang sa gulay kaya nakaroon ng TB kaya bigla na lang silang kumakain ng maraming lettuce wrap, cabbage wrap o salad o ininom ang smoothie na gawa sa giniling na gulay. Ngunit sa kaso ng TBN matatanda habang tumataas ang dietary fiber ay lalong nagiging mahirap ang pagdumi. Bakit? Dahil ang bituka ay walang lakas. Kahit kainin ang dietary fiber ay hindi, ito maitutulak palabas at ang bituka ay tuyo. Kaya kahit uminom kayo ng tubig, hindi ito sapat na lumalambot at lumalawak kaya lalong nagiging matigas at nakabara, kaya huwag kayong masyadong mag-obsess sa dietary fiber. Ang katawan natin ay dapat mainit upang gumana ng maayos. Kung painitin ninyo ang tiyan at maglagay ng mainit na compress, ang bituka ay gagalaw ng maayos na may tuno na kuro-kuro. Ngunit ang pagkain lang ng maraming malamig na uri ng gulay ay hindi nagpapabuti sa motility ng bituka. Lalo na ang kamote at repolyo na iniisip na mabuti para sa bituka madalas kainin ngunit sa halip ay nagdudulot ng gas, pamamaga ng tiyan at nagiging mahirap ang pagdumi, kaya mag-ingat po. Ang paraan upang malaman kung ang kamote o repolyo ay bagay sa inyo o hindi ay pagkatapos kainin tingnan kung namamaga ang tiyan. May mga kaso na gusto nilang ilabas ang gas pero hindi lumalabas. Kapag hinawakan ang tiyan, ito ay nagiging malamig. Kapag kumain ng gulay na may malamig na katangian, ang paligid ng pusot ay lalong nagiging malamig at parang may hangin. Na umikot sa mga ganitong kaso ay dapat bawasan ang gulay. Ang TB ay may dalawang uri: spastic constipation at atonic constipation. Ang spastic constipation ay mas karaniwan sa mga kabataan. Halimbawa, dahil sa tension o stress, ang bituka ay nagiging spasmodic o nakakabuhol. Kaya nahihirapan silang dumumi at may mga sintomas tulad ng pananakit ng tiyan o gas. Ang irritable bowel syndrome ay kasama rito. Lalo na ang TB ng matatanda ay karaniwang tinatawag na atonic constipation. Ibig sabihin ang bituka ay naging tamad, nawalan ang lakas at tamat, hindi na may tutulak ng mayos ang dumi. Ayon sa tradisyonal na medisina, ito ay tinatawa na intestinal dryness constipation dahil ang bituka ay natuyo. Ang dumi ay lubhang tuyo at matigas. Kaya mahirap mag-isa pumunta sa banyo, kaya gumagamit sila ng enema o physical na kailangang alisin at minsan ang banyo ay hindi mayos na nag-flush at nababara. Kapag nakaroon ng TB, maaring makaroon ng kaunay na sakit tulad ng anal bleeding o hemorrhoids, ngunit may iba pang sintomas tulad ng pagsusuka, indigestion, bumagsak ang gana sa pagkain kaya hindi sila makakain ng mayos at lalong lumala ang sintomas ng pagtanda. Minsan sa banyo kung masyadong nagpupursig, maring tumas ang blood pressure o maging mapangganib, at dahil ang bituka ay mahina kung matagal, hindi makadumi, maring maging paralyzed ang bituka o magkaroon ng obstruction, kaya dapat magapalang magsipag pumunta sa banyo. Mayroon bang sintomas na nagpapahiwatig na ito ay TB matatanda? Ang pamantayan ng TB ay kung hindi makapunta sa banyo ng 3 beses sa isang linggo. Sa TB nga matatanda dahil kulang sa body fluids, nakakaroon ng dryness. Halimbawa, may dry mouth syndrome. Kung ang bibig dilao, lalamunan ay tuyo, dapat maginala sa intestinal dryness constipation o TB nga matatanda. Sa health check-up, marami ang nakarinig ng intestinal metaplasia o madalas na diagnosis ng atrophic gastritis. Ibig sabihin ang mukosa ay naging makinis at manipis, may mga glandula na nag-secrete pero nag-degenerate na. Kaya ang may ganitong diagnosis ay maaring makaroon ng TB nga matatanda. Isa pa, hindi lang mabagal ang pagtula ng dumi pababa, mabagal din ang pagbaba mula sa itaas.
Pagkatapos kumain matagal bago ma-digest, feeling bloated, hindi mayos ang digestion at nawawalan ng appetite, maaring senyales din ito NGTB ng matatanda. Kaya sa pagpapabuti ng TB ng matatanda, mahalaga ang diet habits. Dahil natutuyo ang bituka sa halip ay dapat kumain ng mapakay, nagpapalambot o nagbibigay moisture. Sa paglutas ng TB, karamihan inisip lang dagdagan ng tubig. Pero hindi ganon. Ang body fluids ng katawan natin ay nangangailangan ng tubig at langis din. Lalo na para tulungan ang pagdumi, kailangan ng langis o fat. Ang paggamit ng Prila oil para sa TB ay isang magandang paraan. Sa tradisyonal na medisina, ang prescription para sa lubricating the intestines and facilitating bowel movement ay naglalaman ng mga buto ingredients na may langis tulad ng walnut perilla oil at iba pang oily foods na nagbibigay lubrikasyon sa bituka. Para sa Prila oil, madaling ma-oxidize, kaya dapat imba ng mayos sa refrigerator at kapag ininit ay nababawasan ang effect. Kaya kapag gising sa umaga, inumin ang cold-pressed Prila oil na isang kutsara sa walang laman na tiyan ay makakatulong. At sa pagkain, maaring ay sprinkle sa ibabaw ng ulam. Lalo na ang butter na may animal fat ay lubhang inire-recommenda ko. Ang butter coffee sinasabi ko sa loob ng 30 minuto talagang mabilis ang epekto. Kapag tumatanda ang stomach acid at bile ay hindi na gaanong lumalabas. Pero alam niyo ba na ang bili ay may malaking papel sa paglutas ng TB? Ang bili ay nag-stimulate ng movement ng bituka at nagpapapatay ng harmful bacteria sa bituka. Kapag kumain ng butter mabuti ang secretion ng bili, dahil nagsasecrete ang bili ito, ay tumutulong sa lubrication ng bituka, kaya subukan ninyong kumain ng butter. Ang paraan na ibinabagi ko ay morning butter coffee. Siyempre, ang sobrang kape ay hindi mabuti, pero ang umiinom ng isang tasa sa umaga, maglagay ng kalahating slice o 5 gray butter, tunawin at inumin. Parang latte na may masarap na creamy taste at ang pagdumi ay nagiging mas mabilis at malambot sa mas maikling oras. Gayon pa man, mag-ingat ang mga may problema sa atay, gallbladder, pancreas o nagpagastrectomy o kailangang limitahan ang fat intake. Sa mga ganitong kaso, mag-ingat sa butter. Pero sa karaniwang tao, kapag uminom ng butter coffee, marami ang nagsasabi na sa loob ng 30 minuto ay madalas na pumupunta sa banyo. Ako rin ay kumakain nito. Ang malokap, high-fat na gumagawa ang bulletproof coffee ay naglalagay ng 30 gram butter sa isang tasa ang kape, dagdagan pangam city oil na coconut oil, parang fat bomb. Pero sa may TB at mahina ang katawan, maaring masyado. Kaya 5 hanggang 10 gram butter lang ay sapat na para sa epekto sa pagdumi. Sa mga hindi uminom ng kape, paano kumain ng butter? Ilagay ang isang piraso sa mainit na kanin, magdagdag ng toyo, haluin at kainin. Napakasarap at creamy. Dahil may lubrication effect, ang dumi ay nagiging malambot. Ang butter ay hindi masyadong may lactose, pero may kaunti, kaya sa may lactose intolerance, may available na lactose-free ghee o clarified butter. Pwede rin iyon o idagdag ng kaunti sa pagluluto o sa pagkain. Karaniwan sa pagluluto ay gumagamit ng maraming vegetable oil, pero kung sobra, maaring magdulot ng inflammation at hindi masyadong nakakatulong sa pag-stimulate ng bile secretion. Kaya mas mabuti ang butter. Marami ang nagsasabi tungkol sa CA with pills o iba pang pills, pero sa TB nga matatanda, huwag basta uminom ng pills dahil maring lalong makabara ang bituka. Ang ganitong pills ay concentrated dietary fiber. Pero ang TB ngang matatanda ay hindi malulutas sa pagdakdak lang ng dietary fiber. Kapag nagdakdak ng dietary fiber, dapat dakdagan din ng mayos ang tubig dahil ang prinsipyo ay ang fiber ay sumisipsip ng tubig, lumalawak at nagdudulot ng pagdumi. Ngunit sa TB matatanda, hindi ito angkop dahil ang bituka ay mahina na at hindi makapag-compress ng maayos. Kapag may dakdak na clump, ay maaring lalong makabara, masakit at maging emergency. Kung uminom ng CA with pills o psyllium, marang making matiha sa lupa at makdulot na problema. Ang ugali ng pag-inom ng malamig na tubig pagkagising ay nakatulong sa reflexive movement ng bituka, kaya nakatutulong sa pagdumi. Ngunit kapag tumatanda at ang tiyan ay nagiging malamig at bumabaang, digestive function ang malamig.
na tubig ay maaring lalong maging tamat ang bituka at magdulot ng pananakit ng tiyan. Kaya sa halip na masyadong malamig uminom ng malambot na tubig para sa katawan. Inirekomenda ko ang mainit na tubig na maasin. Sa 500 milliliters, tubig na around 40 degrees, magdagdag ng 3G asin at inumin sa umaga, makakatulong ito. Kung gusto ninyong dakdagan pa ang dietary fiber, inirekomenda ko ang mainit na miso soup o seaweed soup na malambot na niluto. Kapag kumakain ning sabaw, marami ang natatakot sa sabaw at kinakain lang ang solid fats, pero dapat baliktarin para sa TB. Sa halip inumin ang sabaw na may asin at dissolved electrolytes, parang nagpapasok ng fluid sa katawan, nagpapadaloy ng dugo at nagpapaluwak sa bituka. Kung solid fats lang, iyon ay dietary fiber na maaaring makabara sa loop. Kaya mas mabuti ang focus sa malambot na sabaw. At may mga pagkain na nagdudulot ng TB. Iyon ay ang mga may mataas na tannin content. Halimbawa, black tea, persimmon, acorn, chestnuts, may maraming tannin na nagdidikit sa intestinal mucosa. Kaya lalong nagiging matigas ang dumi at mahirap idumi. Iwasan ang mapakaing may mataas na tanin. Ang TB nga matatanda ay dahil sa pagbabel ng energy at kakulangan sa body fluids tulad ng nabanggit ko. Ang nagpapababel pang energy ay kakulangan sa ehersisyo. Kung masyadong nakaupo o nakahiga, ang bituka ay hindi rin gumagalaw. Kaya mahalagang maging aktibo. Kapag stress at tense ang bibig ay natutuyo, alam niyo ba na ang bituka ay natutuyo rin? Kapag stress, ang sympathetic nervous system ay nagiging active, kaya ang parasympathetic na nagpapahinga ay nababawasan. Kaya kailangan ay relax ang stress, maglakat-lakat, mag-meditate at matulog ng maayos. Sana ang matip na ibinahagi ko ngayon ay makatulong sa pagutas na inyong problema sa TB.